Meron ka bang utang ngayon at sawa ka na sa cycle na parang dumaan lang ang iyong pera tuwing sahod? Alam mo na dapat meron kang ipon pero hindi mo alam kung paano magsimula. Ang makapag-ipon ng pera ay parang hanggang pangarap lang kapag meron kang utang na binabayaran. Lalong-lalo na kapag sakto lang ang iyong income at idagdag mo pa ang pagmahal ng mga bilihin. Ang ideyang ito ay maganda pero mukhang imposible. Kaya ang madalas na ginagawa ng karamihan ay inuuna muna nila ang pagbabayad ng kanilang utang at saka na sila mag-iipon kapag tapos na nila itong bayaran. Maganda ang ganitong pag-uugali dahil pinapakita nito na umaako ka ng responsibilidad na babayaran ng iyong utang. Pero huwag kang huminto dito. I-consider mo rin ang magkaroon ng financial stability. Halimbawa, tuwing sahod ay hinahati mo ang iyong pera sa wants, needs, utang at hindi ka nag-iipon. Sa unang tingin ay mukhang seryoso ka na mabayaran ng iyong utang habang nabibili mo ang iyong mga pangangailangan. Pero ang ganitong paraan ng pagbabudget ay maganda lang kapag stable ang mga pangyayari. Alam naman natin na napakaraming uncertainty sa buhay. Paano kung bigla kang nagkasakit o nagkaroon ng emergency? Saan ka kukuha ng pera? Sa ganitong kalagayan, kahit hindi mo gusto, wala kang choice kundi ang mangutang ulit. Kaya kung hindi mo babaguhin ang ganitong approach, hindi ka rin makakaalis sa parehong sitwasyon. Kaya napakahalagang pagsikapan mo ang mag-ipon kahit meron kang utang. Para hindi ka mahirapan sa iyong pag-iipon, magsimula ka lang sa manageable na halaga. Kung 500 pesos lang ang kaya mong itabi, ayos na yan. Ang mahalaga ay merong consistency. Kaya naman sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 4 na steps na pwede mong gawin para magawa mo pa rin mag-ipon habang nagbabayad ka ng utang. Siguraduhin na mapanood mo hanggang dulo ang video para marami kang matutunan at i-like mo na rin ito para ma-recommend naman tayo ni YouTube sa mga kababayan natin na gusto ring umunlad. So kung handa ka na, simulan na natin ang discussion. Step 1. Mag-set ka ng goal. Ang paggawa ng malinaw na goal ay napakahalaga kung gusto mong makapag-ipon habang nagbabayad ng utang. Marami sa atin ang nahihirapang pagsabayin ito dahil pakiramdam nila ay kulang ang kanilang kinikita. Pero kapag meron kang maayos na plano, mas nagkakaroon ka ng awareness sa iyong cash flow at nakikita mo rin ang mga maliliit na expenses na sumisira sa iyong budget. Isipin mo na lang na ang goal ay ang iyong guide sa paggawa ng mabuting financial decisions. Halimbawa, kung meron kang utang na 50,000 pesos at gusto mo ring makapag-ipon ng 10,000 pesos sa loob ng 10 buwan, pwede mo itong hatiin sa maliit at manageable na halaga kada buwan. Ang mga dapat mong i-consider sa paggawa ng goal ay una, ang iyong target, 10,000 para sa emergency fund at 50,000 na utang na dapat bayaran. Pangalawa ay ang timeline o kung hanggang kailan mo ito gagawin. At pangatlo ay ang paggawa ng plano o action plan para guided ka sa iyong mga desisyon. Para makaipon ka ng 10,000 pesos at mabayaran ang utang na 50,000 pesos sa susunod na 10 buwan, kailangan mo lang maglaan ng 6,000 pesos kada buwan para sa iyong financial goals, 5,000 para sa utang at 1,000 para sa ipon. Para maging consistent ka sa pag-hit ng iyong monthly goal, kailangan mo munang magsakripisyo at maging disiplinado sa paghawak ng pera. At malaking tulong ang naibibigay ng pagbabudget. Halimbawa, kung kumikita ka ng 20,000 pesos kada buwan, kailangan mong pagkasyahin ito sa iyong financial goals, wants at needs. Mapapansin mo sa ginawa nating budget na hindi man kalakihan ang natitirang pera para sa luho, nasisiguro naman ang mahahalagang bagay. May utang na nababayaran, merong naiipon at sapat na pera para sa araw-araw na pangangailangan. Ang kagandahan kapag meron kang goal ay nabibigyan ka nito ng motivation. Kapag nakikita mong nababawasan ang iyong utang at lumalaki ang iyong ipon, mas ginaganahan kang magpatuloy. Nagiging responsable ka rin sa paggastos dahil alam mo na ang bawat perang matitipid ay makakatulong sa pag-abot ng iyong target. Malaking tulong ang paggawa ng goal, pero wag din nating kalimutan na ang tunay na susi sa matagumpay na pag-iipon habang nagbabayad ng utang ay ang disiplina sa pagsunod ng iyong goal. Dahil kahit gaano kaganda ang plano, kung hindi consistent ang iyong mga aksyon, may hirapan ka pa ring abutin ang iyong pangarap. Step 2. Alamin ang dalawang method sa pagbabayad ng utang. Marami sa atin ang hirap makaipon habang nagbabayad ng utang, hindi dahil kulang ang kita, kundi dahil wala tayong malinaw na sistema o strategy kung paano ito bayaran.
Madaling ma-overwhelm at mawala ng motivation kapag sabay-sabay ang mga bayarin. Kaya napakahalaga na alam mo ang dalawang strategies sa pagbabayad ng utang, ang debt snowball at debt avalanche. Ang gagawin mo sa debt snowball ay ilista mo ang iyong mga utang at i-organize mo ito mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. At ang una mong target ay mabayaran ang pinakamaliit mong utang. Halimbawa, meron kang utang sa iyong kaibigan na 5,000 pesos, 10,000 sa online lending app, 15,000 sa credit card, at 20,000 na personal loan. Sa debt snowball, ang gagawin mo ay maging aggressive na bayaran ang 5,000 pesos na utang, habang minimum payment lang muna ang ibabayad mo sa ibang utang. Kapag nakatanggap ka ng bonus, pwede mong ilaan ang 30 to 50% dito para mabilis mo itong mabayaran. At kapag tapos ka na sa una mong utang, ganun pa rin ang gagawin mo. Mag-focus ka sa susunod hanggang sa mabayaran mo yan lahat. Ang focus ng debt snowball ay psychological motivation. Kapag mabilis mong nabayaran ang iyong utang, mas gaganahan kang ipagpatuloy ang pagbabayad. Ang debt avalanche naman ay uunahin mong bayaran ang utang na may pinakamataas na interes. Ang goal dito ay para mabawasan ang total interest na babayaran mo sa katagalan. Mas practical ito financially dahil mas konti ang masasayang na pera. Halimbawa, ang utang mo sa credit card ay merong 30% interest, sa online ay 20%, ang personal loan ay 15% at ang utang mo sa iyong kaibigan ay walang interest. Sa debt avalanche, kailangan mong maging aggressive na bayaran ang utang mo sa credit card habang minimum payment lang muna sa ibang utang. Ang pag-alam sa dalawang strategy na ito ay makakatulong sa iyo para organized ang iyong cash flow, nababawasan ang iyong stress, at mas nagiging realistic ang iyong financial goals. Ang pagpili ng method ay nakadepende sa iyo, pero dahil magkaiba tayo ng sitwasyon at priorities, pumili ka ng strategy na applicable sa iyo. Kung madali kang ma-stress at gusto mo na meron kang motivation sa pagbabayad ng utang, sundin mo ang debt snowball method. Kung disiplinado ka naman at gusto mo na meron kang matitipid sa long term, sundin mo ang debt avalanche. Step 3. Huwag dagdagan ang utang. Kapag meron ka ng goal at strategy kung paano ayusin ang iyong finances, mahalagang pagsikapan mo na umiwas sa convenience ng buy now, pay later scheme o mabilis na loan sa mga digital wallets. Huwag mo nang dagdagan ang iyong utang kahit gaano pa yan kaliit, dahil kapag naging habit ito, lalo mo lang pinapabigat ang iyong sitwasyon at sa halip na makaipon, nauubos ang pera mo sa mga bayarin at interest. Halimbawa, goal mong makaipon ng 1,000 pesos every month at mabayaran ang utang na 5,000 pesos. Meron ka na ring budget at napagkakasya mo ang iyong income. Kung sakaling uutang ka ng 3,000 pesos para makabili ng bagong sapatos, madadagdagan na naman ang monthly payments mo. Ang dating budget na para sana sa ipon at pambayad sa utang ay mapupunta na sa panibagong obligasyon. Maliit man ang dagdag na utang, kapag paulit-ulit mo itong ginagawa, magiging malaki ito paglipas ng panahon. Maliban pa dito, may psychological effect din ang maliit na utang. Kapag nasanay ang isang tao na okay lang, maliit lang naman, nagiging normal ang paggastos kahit hindi kailangan. Unti-unting nawawala ang disiplina sa pera. Sa halip na matutong maghintay at mag-ipon muna bago gumastos, nasasanay na ang isip sa instant gratification. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang hirap makaahon sa utang kahit may regular na kita. Tandaan na sa huli, ang iyong tunay na goal ay hindi lang makabayad ng utang, kundi ang magkaroon ng healthy relationship sa pera. Ang pag-iwas sa utang, kahit maliit, ay isang simpleng habit na makakatulong sa iyo para maging mas disiplinado sa finances. Hindi man ito madaling gawin sa umpisa, pero habang nagiging consistent ka, mas mapapansin mo na mas nagkakaroon ka ng control sa iyong pera. Step 4. I-consider mo ang magsimula ng side business. Kapag meron kang utang, madalas mong mararamdaman na parang umiikot lang ang pera mo sa pagbabayad ng bills. Kahit gustuhin mo mang mag-ipon, hirap kang gawin ito dahil wala nang natitira sa iyong sahod. Kaya kung ganito ang sitwasyon mo ngayon, napakahalaga na i-consider mo ang magsimula ng side business. Hindi ito tungkol sa mabilisang pagyaman o pagkakaroon ng malaking negosyo. Ang purpose mo dito ay dagdagan ang iyong cash flow para magawa mong mag-ipon habang nagbabayad ng utang. Ang problema kasi kapag umaasa ka lang sa isang source ng income,
madaling maubos ang pera. Halimbawa, kung kumikita ka ng 20,000 pesos every month at halos lahat nito ay napupunta sa pagkain, pamasahe, bills at utang, maliit na lang ang matitira para sa savings. Pero kapag meron kang side business na kumikita ng kahit 3,000 to 5,000 pesos kada buwan, nagkakaroon ka ng flexibility sa iyong budget. Kung dati ay hirap kang pagkasyahin ang iyong pera, ngayon ay nagiging manageable na dahil may pumapasok ng extra income. Maliban sa dagdag na kita, nakakatulong din ang side business sa pagbabago ng iyong mindset tungkol sa pera. Kapag natutunan mong gumawa ng extra income, mas nagiging aware ka sa paghawak ng iyong finances. Natututo kang mag-budget, mag-compute ng puhunan at kita at umiwas sa impulsive spending. Unti-unti mong maiisip na mas mahalagang palaguin ang pera kaysa ubusin agad ito sa mga luho. Hindi kailangan malaki agad ang negosyo na sisimulan. Mas mabuting magsimula muna sa maliit habang nag-aaral pa. Ang iilang side business na pwede mong simulan gamit lang ang maliit na puhunan ay ang pagbebenta ng pagkain o lutong bahay, online selling, printing services, pagbebenta ng load, iced coffee at mga homemade products. Kung meron ka namang skill sa pagsusulat, graphic design at video editing, pwede mong pasukan ang freelancing. Ang side business ay hindi instant solution sa utang, pero isa itong praktikal na paraan para mabawasan ang iyong stress sa pera. At yan ang 4 na steps na pwede mong gawin para magawa mong mag-ipon habang nagbabayad ka ng utang. Sa 4 na steps na tinalakay natin ngayon, alin dito ang marami kang natutunan? At base sa sarili mong karanasan, anong mga diskarte pa kaya ang pwede nating gawin para magawa nating mag-ipon habang nagbabayad ng utang? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba.